i-discuss natin yon. Pero gusto ko munang pag-usapan natin tungkol sa treasure chest. Yun. Familiar ba kayo sa treasure chest? Yes. Baol ng kayamanan. Tama, auntie, correct. So yan yung mga lagayan ng mga bagay-bagay na tinuturing ng isang tao na may mahalagang value. Yan, yan. So yan man ay damit or memorabilia or ano pa mang bagay na para sa kanya ay may sentimental value. Yan. At doon niya ilalagay yung mga bagay na yon para doon sa chest box na yon or sa treasure chest na yon ma-preserve at tumagal. So yun yung gamit ng treasure chest. So anumang material na bagay na itinuturing ng isang tao na mahalaga, kinukuha niya yon tapos nilalagay niya doon sa baol. Okay? Ang puso ng tao ay parang treasure chest. Parang ganun yung heart ng puso. Dahil dito sa puso ng tao, naiipon ang anumang itinuturing niyang mahalaga. Ngayon, sa ating text, kung kayo ay mayroong mga Bible, sa Matthew 6, chapter 6, verses 19 to 24, Yes. merong sinabi dyan si Jesus na dalawang uri ng treasure. At ang sabi dyan ni Jesus, that you store up yung isa, and yung isa naman, do not store up. So, pag-usapan natin sa verse 19. Okay. Tignan natin ang two heart treasures. So, ang una sa verse 19 is the treasures on earth. Okay. So, sabi ni Jesus, do not store up for yourselves treasures on earth, Amen. where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Yes. Yun yung sabi niya. So, yung store up na yun, parehas yun sa word ng English na to treasure or to cherish. So, pag sinabing you cherish something, nakaset doon yung affection mo. Kaya usapang puso ito, mga kapatid, okay? Si Jesus, hindi niya naman sinasabi or hindi niya kinukondem ang riches or material wealth. Okay? So, He is not saying to us na hindi tayo pwedeng magkaroon ng mga bagay na ito. Dahil ang usapan dito, ang punto ni Jesus dito, I believe, is hindi yung material wealth ang ay anti-problema. But doon sa adoration, doon sa intimacy, yung devotion at saka yung happiness na nakalagay dito sa mga material wealth na ito. Ang sabi ni Jesus, ang sabi sa salita ng ating Diyos sa 1 Timothy 6:9 to 10. So, you follow us if you have your Bibles. Sa TLB version kasi mas maganda yung pagkaka-explain niya doon. Sabi niya, but people who long to be rich soon begin to do all kinds of wrong things to get money. Yeah. Yun. So, ito yung mga tao that they are storing up or they are cherishing treasures on earth. Okay? Things that hurt them and make them evil-minded and finally send them to hell itself. For the love of money is the first step toward all kinds of sin. Some people have even turned away from God because of their love for it. And as a result, have pierced themselves with many sorrows. So, ito yung nangyayari kung ang sino mang tao o ang isang Kristiyano is tinitreasure niya or nag-store up siya ng treasures on earth. So, inuulit po namin, hindi kinokondem ni Jesus ang material wealth. Okay? So, ang usapan po dito ay usapang puso. Okay? Kaya naman, si Jesus, ang sabi niya sa atin, do not store up, meaning, do not cherish, do not adore. Yeah. Amen? So, for what reason? Bakit kaya yun nasabi ni Jesus na you don't store up? Okay? So, first, nandyan din sa text natin, ang treasures on earth are temporary and not lasting. Yeah. Yun yung description ni Jesus, sabi niya, where moth and rust destroy. Yeah. Ang ating mga material blessings on earth, they do not remain new or the same, okay? As the first time na ginamit mo sila, okay? So aside from naluluma,
nasasanayan mo sila. Tapos pagsasawaan mo yung mga material blessings na yon. Tapos nasisira din naman sila, di ba? So hindi siya forever. Yun yung sinasabi ni Jesus. Bakit for what reason na hindi tayo mag-store up? Kasi treasures on earth are temporary and not lasting. O, 'di ba? Yung mga bagong damit na palaging nagmumukhang bago sa yung paningin, sa unang suot, masaya ang pakiramdam, 'di ba? Pero pagkatapos ng maraming taon at ilang beses na pagsusuot ng damit na 'yan, maluluma sa yung paningin, 'di ba? Hindi yung satisfaction na bigay sa'yo nung bagong damit na yon, nadidecrease yan kasi nasasanay kang tignan sa yung mga mata at ganun, nasasanay ka, nadidecrease yung value niya. Kaya ganun po ang value pag pinag-uusapan natin ang treasures on earth. Temporary lamang yung binibigay sa atin na kasiyahan. And the second thing, sabi niya, where thieves break in and steal. So yun yung ginamit ni Jesus. Itong mga treasures on earth nananakaw according to Jesus. So ang treasures on earth hindi siya fit for our security. That's true. That's true. Hindi siya fit for our security. So ang temporal blessings ni God sa atin is hindi nakakapagbigay yan ng assurance sa buhay natin. Okay? Yes. Pera man yan, life insurance man yan, position or power man yan, okay? Sapagkat yan, maaaring mawala rin mula sa'yo. So lahat ng mga naging presidente, lahat ng mga naging king noon, nung namatay sila, or yun yung position nila, pero temporal lang yun kasi nung wala na sila sa earth, wala na rin yung position nila, di ba? Compare mo yan kay Jesus that He came as a king and He is forever a king. Amen. So He is the Alpha and Omega. Hallelujah. Yes. Praise Amen. the Lord. Praise God. So, sabi ni Jesus na ang mga temporary treasures on earth ay maaaring manakaw o mawala sa atin through accident, through death, through sickness. Yes. Yan. So, ibig sabihin, talagang kulang o hindi sapat yung mga treasures on earth, not only because they are temporal, but also they do not give yung holistic na life insurance sa atin. Kaya ang sabi ni Jesus, do not set your affections on these things. Do not cherish them sa iyong puso. Okay? Because they will lose their value. Okay? So, wag mong ilagay yung halaga ng buhay mo base lamang sa material wealth. Hallelujah. So, wag tayong makiayon sa pinopromote ng mundong ito na materialism. Yes. Yan. So, nakikita nyo yan. Mayroon tayong mga mata at nakikita natin yan how the God of this world is promoting ang materialism. Yes. Yeah. Hallelujah. So, yung second, so kung ganun yung itsura ng treasures on earth, at ang sabi ni Jesus, do not store them, do not cherish them sa ating mga puso. Sabi niya sa verse 20, but store up or cherish for yourselves treasures in heaven where moth and rust do not destroy and where thieves do not break in and steal. So, ang treasures in heaven, kumpara doon sa treasures on earth, ay mayroon siyang, ay eternal siya in value. So, kung pinag-uusapan natin yung value ng treasures in heaven, they are eternal. Sabi niya, where moth and rust do not destroy. It's eternal, mga kapatid. So, magbigay kayo ng bagay sa mundo, mga kapartners, na hindi naluluma, hindi nangangalawang, hindi nawawala o hindi nananakaw. Wala. Perfect. Tama yung answers nyo, mga Tama po. Lahat ay nawawala. Pero, kung ang treasure in heaven are eternal in value, ni Jesus ay kayamanan na ating natanggap. Amen. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano, at si Jesus is nasa iyo, so siya ay kayamanan sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, mga eternal in value yan. Ang value ng kapatawaran mo
mula sa iyong past, mula sa iyong kasalanan. Ang value niyan is eternal. Hallelujah. Yes. Amen, kapatid? Amen. Ang peace, ang joy, ang hope na nagmumula kay Jesus, na ating treasure, na siya ang ating kayamanan, ay walang katumbas na halaga. Yes. Amen. Hallelujah. So through Jesus, mayroon tayong, kung si Jesus yung kayamanan na ating natanggap, then we all have these treasures in heaven na mayroong eternal value like forgiveness and peace and hope. Yes. Hallelujah. And Amen. peace and joy. Those are treasures na may eternal na value. And we receive them through Jesus. Praise the Lord. Amen. Ang next thing, ang sabi ni Jesus, store up for yourselves treasures where thieves do not break in and steal. Okay? So yung treasures in heaven, mayroon siyang spiritual value. Yes. Amen. Mayroon siyang spiritual value. Ulitin ko yun, ha? Hindi yan kayang pasukin ng ng mga taong may masasamang loob. Kasi spiritual yung value niya. So hindi siya kayang nakawin, hindi siya mananakaw. Okay? So, kaya bilang mga Kristiyano, lahat ng bunga natin sa personal life natin between us and God Yes. ay masasabi nating treasures Amen. in heaven. Amen. Hallelujah. Pati yung mga investment na ginawa natin para sa kanyang gawain, ikaw ay nagbigay, Amen. treasure in heaven yung mga investment mong yon, kapatid. Amen. Lahat ng bunga ng pagpapagamit natin sa Panginoon Amen. ay mga treasure in heaven na may spiritual value. So, hindi siya temporal lang. These are things na treasures sa heaven. Amen. Hallelujah. And Jesus said, store up. Amen. Store up treasures in heaven. Yes. So, yun ang quality ng treasures na ito. Amen. Hallelujah. Amen. So, kung titignan natin sa verse 21, where your treasure is, there your heart will be also. So, tignan nyo yung puso ang pinag-uusapan natin dito. Kung saan daw ang treasure mo, nandoon yung puso mo. Okay? Kaya, ang mamili tayo kung paano natin i-invest yung buhay natin, yung puso natin. Doon ba sa mga bagay na mga temporal lang? Or bilang mga Kristiyano, mga taong na kay Jesus, is doon tayo sa may eternal value at saka spiritual value. So, tayo ang mamili. For more video contents and uploads, subscribe now to our YouTube channel. Thank you so much.